Ako po, eto. Bumabanat na naman si Marcoleta. Ting pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung Ako po. Ano, papunta na naman ba tayo doon sa there is no such as West Philippine Sea, Rodante, Marcoleta? ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po Kapal din naman pala ng mukha ni Rodante Marcoleta magsalita ng yung iba, yung disinformation, samantalang siya ang nanguna dito. Doon sa pagkakasabi niya na there is no such as West Philippine Sea, although binawi niya. Pero kung hindi nagalit ang mamamayang Pilipino, mga kababayan, malamang yun ang naratibo ng Pilipinas ngayon. There is no such as West Philippine Sea. Sabi ni I Love You Baby M, negosyador ng China, si Marcoleta. Ay aba, yan din ang paniwala ko. natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayan. Andali, wala naman talaga sigalot kasi talaga. Ano? Tayo, nakatahimik nga lang tayo di ba? Habang ipinaglalaban yung ating karapatan dyan. Ang laging nanghaharas sa atin, China. Ang laging nag-uumpisa ng mga ganyan, China. Sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po Mr. President at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Correct. Sa ibang bagay. Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno. Anak ng putik na yan. Pagtatanggol niyo pa. Ang unang panghihimasok, actually hindi lang ito yung una, pero isa sa panghihimasok ng China, mga bossing, depensa ng Pilipinas. Diba? Yung mga Typhoon missile, kinu-question nila. Nasa loob ng ating bayan, ha? At pandepensa doon sa kung sino man ang umapi at mangbuli sa atin. Kinwestiyon nila bakit daw meron tayo na ganon. At ang nakakatawa pa, sinegundahan pa ng Vice-Presidente, mga bossing. Ngayon, madaming umalma. Nung natanggal ang Vice-Presidente sa NSC, National Security Council, bakit nyo tinanggal? Ganito, ganyan. E tingin nyo ba hindi karapat-dapat? Paano kung ang ginagawa ng Vice-Presidente yung mga nandoon sa mga pinagmimitingan at doon sa mga pinag-aaralan, doon sa NSC, ay ibinabato doon sa mga kalaban natin sa China. Dahil ang nakikita naman po natin talaga, tingnan nyo nga, depensa ng Pilipinas, mismong ang Vice-Presidente ang kumukundena, ang natatawa daw siya. Natatawa ako, bakit may mga typhoon missile pa Ito si Bongbong Marcos Hindi man eksakto, no? Yung ating tinoran o yung ating sinabi, pero yun, magkasing kahulugan ho yun, mga kababayan. Kaso ang Pangulo, hindi nagpatinag. Dinagdagan pa ng BrahMos missile galing sa India. Yan ang pagkakaiba ng dalawang presidente. Yung unang yung naging dating presidente at etong pangkasalukuyang presidente ho natin, mga kababayan. No? Both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng China.
pambabastos na sa gobyerno natin yan, Rodante Marcoleta. Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Wow! Wow! Ano dapat gawin? Patasikin na dapat yan. Ano? Ibang klase tong mga to. Makakapal ho. Para sa akin, yung mga nagtatanggol sa China, mga senador, makakapal ang mukha nyo. Mga putang ina nyo. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Hindi, pasensya na ho. Nakakagalit talaga. Talagang yung mura na yon mga kababayan. Para doon sa mga nagtatanggol. Sa ito, mga umaapi sa ating bayan. Para sa kanila talaga yon. Hindi, walang nadulas. Oy, nadulas. Hindi, wala. Nakakagalit to eh. Biruin nyo mga boss chipa mo, sir. Kung ano po ang meron tayo ngayon, utang po natin doon sa mga bayani natin. Tapos ito, panahon na natin. Panahon natin para bumawi tayo para naman doon sa mga susunod na henerasyon ng ating bayan. Di ba? Tapos ano, wala, parang ipamimigay na lang tayo sa China. Di ba, Sir Chris Angel? Oh. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Oo. Mga gawi ng isang hindi kaibigan, pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag Alam niyo po, mga kababayan, sorry inihinto ko si Senadora Risa Ontiveros. Alam niyo po, pagka nakita ng mga DDS ito, yung sinasabi ni Risa Ontiveros na ating senadora, sasabihin lang, ay, wala, antivirus, wala kang wala kang buti, wala kang alam. Ganun lang ho, mga bossing. Pero yung kagaya nung ginagawa natin at yung kaya na i-explica ho ng mga ayan, mga nakakaintindi dito, walang ganun sa mga DDS. Nakatuon lang ho sila doon sa pag-idolo, doon sa mga ayan, kagaya nung sila Marcoleta. No? Kahit hindi nila alam yung background, kahit hindi nila alam kung ano, ay okay na yun. Basta, Rodante Marcoleta yan. Sige, ayos yan. Oh. reklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Ilan po ba yung mga senador? Alam, meron ako ditong kopya na i-post ko sa ano ko yun sa social media ko yun Yung mga senador na tumayo, tumindig para po sa ating bayan, mga kababayan. Pero syempre, hindi kasama dyan sila Robin Padilla. Hindi kasama dyan sila Rodante Marcoleta. Pinost ko yun sandali lang ha. Kailangan kong makita. Isa-isahin natin yung mga senador na yun. 15 senador na kinundena ang Chinese Embassy kritisismo ng Pilipinas. Nandiyan si Tito Soto, si Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri at Erwin Tulfo, unang hanay. Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Legarda, JB Ejercito. Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Jingo Estrada, Lito Lapid, 15 senador ho, mga boss chipamo, sir. Sino wala dyan? Wala si Bato, wala si Bongo, wala si Robin Padilla, wala si Rodante Marcoleta. Sino pa? Ilan pa yung natitira? Halos karamihan, si Senator Jewel, si Bush Jewel.
Ibang klase din kay Boss Joel. Kinasuhan, no, ng 3 malversation, non-bailable, no? Tapos bibigyan 1 linggong palugit para mag-explain. Ano? Kinasuhan na tapos tapos mag-explain ng 1 linggong palugit. Nalito ho ako talaga doon, mga bossing. O yan. Yan yung mga senador na hindi natin ewan ko ba, si Amy Marcos, pang-anim, mga senador na maituturing natin na puro ho mga pro-China at puro mga senador ni Duterte. Sino pa isa? May isa pa ba? Deserve nilang murahin, sabi ni Sir Archie Beroya, no? Kulang pa sa mga ayoko na umulit, sir. Okay na yung isa.